Meet my new friend, Kuya Sho Suzuki. Sho is a voiceover artist, event host, content creator, and former radio DJ. Although he's half Japanese and half Korean, he was born and raised in the Philippines. Make sure to check out his content. Links below. Sho and I had a great conversation. His unique cultural upbringing as a third culture kid allowed us to get into the dynamic between the beauty of the Philippines and the areas that could still improve. The authenticity sometimes lacking among creators who focus on the Philippines, the cultural differences between Japanese and Filipino people, his cultural identity as someone who grew up different in the Philippines, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Curious talaga ako sa cultural background mo. Alam ko na ipinanganak ka sa Pilipinas, di ba? Pero yung mga magulang mo, taga saan sila? Okay, so my racial background is I'm Japanese-Korean. My mom is Japanese, my dad is Korean. So hapon nanay ko, Koreano yung tatay ko. Pero nag-meet sila sa Taiwan habang nag-aaral sila ng Mandarin. Kaya ang mutual language nila, kasi yung nanay ko hindi naman marunong mag-Korean, yung tatay ko hindi naman marunong mag-Japanese. So pag nagsasalita sila, ang mutual language nila ay Mandarin. Pero dito na sila lumipat. So nagkakilala sila sa Taiwan, tapos pumunta sila ng Pilipinas, dito na ako pinanganak at lumaki. Kaya sa bahay namin, sobrang gulo. Pagkausap ko yung nanay ko, Japanese. Pagkausap ko yung daddy ko, dahil di ako marunong mag-Korean, English. Pagkausap ko yung yaya ko, yung mga kapitbahay ko, Tagalog. Pagkausap ko aso ko, tumatahol na lang ako. Pero walang Mandarin sa'yo? Wala. English, Japanese, Tagalog. Pero mas marunong pa siguro ako mag-Mandarin kaysa mag-Korean. Kasi lagi ko silang naririnig na mag-Mandarin. Pero iba rin kasi yung Mandarin nila. Yung Mandarin ng mga Taiwanese, iba rin dun sa Mandarin ng mga mainlanders. Diba? May mga nuances. Iba yung may slight variation sa pronunciation. Pero konti, marunong ako mag-order ng Chinese food siguro. At baka naman sila lumipat sa Pilipinas? Nako, medyo madrama yung kwento ni na mommy. Pero si mommy kasi may previous asawa sa Taiwan. Tapos doon niya nakilala yung tatay ko. So parang dito na sila tumakas. Medyo dramatic. Kasi ang alam ko yung ex ni mommy dun sa Taiwan, politician, talagang medyo mataas yung posisyon. Tapos na-meet niya yung tatay ko na 10 years younger kay mommy. Na in love siya. Tapos dito na sila pumunta sa Pilipinas. Pero baka naman yung Pilipinas kasi pwede silang pumunta sa Japan o sa Korea o sa Singapore, sa Thailand, kahit anong bansa. Bakit yung Pilipinas yung pinili nila? Hindi ako sigurado kung 100% factual ba tong kwento na to kasi alam mo naman mga magulang natin, minsan talaga binabago nila yung mga storya ng buhay nila kasi ayaw nilang ma-expose yung katotohanan. Pero ang sabi sa akin, yung lolo ko naman sa Korean side ko, may haraboji, gusto niya nang mag-business dito sa Pilipinas dati pa. So parang ang nangyari is pinapunta na lang niya yung nanay ko at tatay ko dito para tingnan kung paano nga ba yung buhay dito sa Pilipinas, ano ba yung kailangan gawin para magtayo ng business. Kaya nauna na sila dito. Kailan yun? Anong year? Tagal na, tanda ko na rin ilang taong ka na? Ako, 36. So 36 years old. So mga noon 36 years ka noon? Parang ganon? Maybe 1988? I wanna say 1987. Tapos nung unang lipat pa nila dito, nagje-jeep sila, nagko-commute talaga sila. Kasi hindi naman mayaman yung mga magulang ko eh. So, nung lumipat sila dito sa Pilipinas, talagang normal na buhay lang. Oo. Okay, I'll be honest. Learning to speak Tagalog is pretty hard. But with the right resources, it can be a whole lot easier. And I've got you covered with my Beginners Tagalog course. With 18 comprehensive video lessons, this 2-volume course makes it simple to start building your Tagalog skills from the ground up. Plus, you'll get lifetime access to PDF vocabulary sheets that will help you practice and retain what you learn. If that sounds good, click the first link in the description below to start learning Tagalog today. Now, back to the video. Kaya para sa'yo, anong culture mo? I mean, definitely third culture pa rin. Kasi sinasabi ko na, hapon ako with the heart of a Pinoy, which I do stand by. Kasi kung i-compare ko yung background ko, di ba, yung mga lahi ko, let's say Japanese, Korean, tapos grew up in the Philippines, pinaka-connected pa rin ako sa Filipino culture. I would say, ugali-wise, mas Pinoy talaga ako. Pero, hindi pa rin 100% yun. Iba rin yung trato sa'yo as a foreigner.
pag lumaki ka sa isang bansa bilang foreigner, iba pa rin yung trato ng locals sa'yo. Inevitable naman talaga yun di ba? Tapos, bukod pa dun, ang schooling ko is international school. So, hindi siya typical na hindi kami tinuruan mag-Tagalog. So, hindi ako masyado magaling mag-Tagalog noon. Tapos noon, mula sa international school, nag-Japanese school naman ako. Yun talaga, parang pag hindi ka Japanese, hindi ka pwede mag-enroll sa Japanese school kung hindi ka Japanese citizen. So, yun, sobrang iba rin yung kultura namin doon. 'Di ba? Tapos yung college ko naman is sa Australia, which is, introducing a different culture into my life again. I always say, third culture kid. Alam mo yung mga yung concept ng patriotism, para yun yung pinakalaking sa buhay ko Yung I can't feel as strongly about, let's say, a country's team or athlete or representative just because I don't feel fully Filipino or fully Japanese. Nagigets mo yun? Parang sa sports, let's say, if you're rooting for a team na, yes, Pilipinas or yes, Japan, hindi ako ganun ka-passionate only because I don't necessarily feel super Japanese, super Filipino, super Korean. I feel like buong buhay ko, feeling ko OP ako in one way or another. Parang marami kang culture pero at the same time, wala kang culture. Yes, exactly. Oo. Kaya siguro perfect din sa akin yung trabaho ko ngayon bilang isang host. Kasi wala na rin akong personality. Alam mo yon, pag isa kang host tapos lagi kang nag-i-interview ng mga tao, ang trabaho mo mag-adjust sa 'di ba? Kasi hindi naman ikaw yung main talent, hindi naman ikaw yung nasa spotlight. So feeling ko, lagi lang ako nag-a-adjust, nag-a-adapt kung saan man, kung kanino man, kung anong event man yon, anong brand man yon. In the same way, ganun din naman ako lumaki, 'di ba? Trying to adapt to the Japanese culture, to an international school, to, it's really something I feel like I've trained for my entire life. And then bukod pa dun sa cultural upbringing, I know this might be a little bit controversial to talk about, pero economically din kasi yung background namin is yun nga, yung parents ko, I would say lower middle class kami growing up in a developing country, just to put it in context, diba? Pero yung lolo at lola ko, medyo may kaya, so I would say medyo upper middle class sila, and they were able to send me to the most expensive school here, which is an international school. So yung juxtaposition, ano ba yung Tagalog ng juxtaposition? Hindi ko na alam. Yung juxtaposition ng na going to a really bougie school surrounded by all these incredibly rich kids. Like, yung higher batch namin, natatandaan ko si I don't know if kilala mo, pero anak ni Sharon Cuneta, si Casey Concepcion. So, basta, hina-highlight ko lang na ganun kayaman yung mga pupunta dun sa school ko. Pero, ako na siguro yung pinaka doon. Pinaka walang pera doon. Tapos, babalik ako dun sa bahay ko na wala naman kami sa exclusive village. So medyo simple lang talaga yung namin, yung environment namin. So yung mga kalaro ko, mga kapitbahay ko, iba rin yung buhay nila, iba rin yung mga laro nila, iba rin yung nila versus dun sa mga kaklase ko sa school. So it was a struggle, pero siguro na-enjoy ko rin naman trying to adapt to, the different economic brackets, tax brackets I was exposed to as a kid. So, in the same way, ganun din ako nag-struggle culturally, trying to adapt to Japanese and a little bit of Korean culture, international school culture, tapos Filipino culture, and then trying to adapt to all these super rich kids I could never keep up with, and then the people around me that were very different from those super rich kids din. Parang magiging pinakamayaman o pinakamahirap, depende lang sa kausap mo. Hindi naman pinakamahirap, pero syempre nakakalito rin siguro. Pag bata ka, parang di mo masyado nagigets di ba? Kasi culture din yun. Yung economic class, culture din yun. Totoo yan, oo. Halimbawa, lahat ng mga kaklase ko sa schools ko, kada bakasyon, summer vacation, nagta-travel syempre ng bongga kung saan-saan. Eurotrip, di ba? Canada, kung saan man. Ako wala, never. Nasa bahay lang. Never kaming kasi walang pera yung parents ko. So, kalaro ko lang yung mga kapitbahay ko. Sila tingin nila sa akin, yung yaman ni kasi nakakapunta ako sa school na yun. Pero actually, hindi rin Yung iba nga sa kanila, mas may pera pa sa magulang ko. Tapos, pagpasok ko naman dun sa school, grabe, ibang level din yung mga gamit na nila. Lahat sila. Nung time ko kasi, wala pang smartphones, di ba? So, yung uso dun, yung mga Nokia 3210, 3310. So, lahat ng kaklase ko, matik yan. Meron na kaagad. Oo. Hindi, tsaka nung time namin, sobrang yun. Yun yung parang latest
latest iPhone 17, equivalent ng latest iPhone 17. Pag meron ka nun, ang yaman-yaman mo na. So lahat sila meron nun. Ako wala. Or laging mas luma pa yung yung phone ko. So may confusion talaga for sure. So it was really, really, really tough trying to figure out who I was, who I am. And I'm still trying to figure that out now. But it helps that I have an understanding of why the confusion is there and why the confusion is different from the people around me. I mean, everybody's around me, obviously, my Filipino friends are trying to figure their out too. Pero feeling ko iba rin yung layers na pinagdadaanan ko just because of the whole cultural and economical confusion thing. But yeah. That takes a lot of self-reflection because there are also people that like, basta nakita mo na meron na mas mahirap, kunyari. Kasi meron din yung mga mayaman na wala silang alam. So the other side, diba? I have a theory that like whatever economic class you're in, you sometimes assume that you're the lowest one. Like wherever you are, you go, oh, I'm the lowest rung, and that you don't see that there's always someone lower. Like kunyari para sa akin dito sa Canada, kung para sa mga ibang tao, hindi ako mayaman, 'di ba? Parang simple lang. Pero noon pumunta ako sa Colombia o sa Pilipinas, 'di ba? Kunyari, para sa kanila mayaman ako, 'di ba? So kailangan kong baguhin yung tingin ko sa sarili ko. Na depende lang kung saan ako. Dito doon sa Pilipinas, andiyan sa Pilipinas, mayaman yata ako kasi maraming mahirap, 'di ba? Oh, pero dito rin kasi sa Pinas, basta foreigner ka, isipin nila talaga na may pera ka, mas mayaman ka. Matik na talaga 'yun, 'di ba? Depende kung taga saan ka. Kasi dito sa Canada, maraming government services, 'di ba? May mga employment insurance, may mga pension, may student loans, yung kahit na kailangan mo, free healthcare. Kaya kahit wala kong pera, parang mayaman ako sa privilege sa opportunity sa Canada kumpara sa ibang bansa, 'di ba? Totoo 'yan. And the fact na kahit halimbawa middle class ka sa Canada, sa developed na country, 'di ba? The fact na may loan system din kayo, the fact na nakaka-travel ka sa mga bansang napakalayo sa bansa mo, 'di ba? Hindi makakamit 'yun ng normal na tao dito sa Pilipinas, ng middle class or lower middle class. Kasi iniisip pa namin yung mga basics na binibigay na sa inyo matik. Yung mga sinasabi mong education, healthcare, 'di ba? Masyado kaming nakafocus doon kasi wala kaming ganun. Kailangan namin maghanap ng paraan para gawin lahat 'yon bago kami makapag-travel, Yun din yung na-realize ko nung nag-aral ako sa Australia. Iba rin talaga yung approach ng mga tao doon kasi akala ko matik pag international student ka na sa ibang bansa, mayayaman lahat ng kasama mo. Pero ang dami kong mga kaklase doon na galing Amerika, meron din akong mga kaklase na galing Canada na hindi naman mayaman. Talagang normal lang sa kanila din yun. Na hindi mo kailangan maging mayaman kahit nga upper middle class para lang makapag-aral abroad. So yun din yung difference in perspective. Sabi mo na iba yata yung trato ng mga Pilipino sa'yo. Hapon kasi yung lahi mo. Kunyari yung mga Filipino, pag nakakita nila yung mukha mo, akala nila na hindi ka Pinoy, pero Pinoy ka pala, 'di ba? So, parang anong ugali nila sa'yo? Anong reaction nila? Parang nag-i-English pa sila sa'yo? Dati oo. Pero dati rin kasi medyo hirap din ako mag-Tagalog. Hindi ako ganito kakanto dati. Medyo ngayon lang naman talaga lumabas yung pagkasiga ko. Hindi. Dati oo. Ini-English pa rin ako kahit tinatagalog ko na. Ngayon din naman minsan. Tapos hinihiritan ko na lang lagi. Sinasabi ko talaga ate, tinatagalog na nga kita. Huwag mo na ako Englishin. Kasi magreklamo rin naman sila na parang nano-nosebleed na ako. English ako nung English. Sabi ko, bakit pa hindi naman kita pinapa-English, di ba? Tinatagalog naman kita. Natatawa rin ako sa mga moments na gano'n. Pero nagigets ko naman kasi ikaw nga, tinitingnan kita ngayon. Naano rin ako parang hindi natatanggap ng utak ko na Tagalog yung lumalabas sa bibig mo. Parang, AI ba to? At sanay na ako kasi mga ewan ko 60 or 70% ng mga interaction ko sa mga Pilipino, English lang yung gusto nilang gamitin kahit nagtatagalog ako. Ganon talaga, sanay na. Normal. Pero nagigets ko nga kung bakit sila nalilito at bakit parang napipilitan pa rin sila mag-English pag nakikita nila ako. Pero iba yata sa'yo kasi pag nagtatagalog ka, halata naman yun na matagal ka na sa Pilipinos o Pinoy ka talaga, 'di ba? Para sa akin, may accent pa rin ako. So, kahit nagtatagalog ako, sa tingin nila
hindi naman ako masyadong magaling yata o parang ganon, hindi ko alam. Gets. May konting punto pa rin. Tsaka nakakamali din ako sa grammar minsan yung mga ganon, di ba? Normal lang yan. Ako rin naman minsan lumalabas din yung pagka-Japanese ko. Lalo na pag malalim na. Kasi yun nga, hindi ko talaga siya inaral sa school sa eskwelahan. Kasi never ako nagka-Filipino subject. Talagang pinag-aralan ko lang siya nung nag-start na ako magtrabaho bilang isang radio DJ tsaka host at tsaka voice-over artist. Tsaka yun talaga yung goal ko dati. Sabi ko gusto ko pag natuto ko mag-Tagalog or pag nagtatagalog ako, malutong na malutong. Hindi siya maarte, hindi siya konyo. Kasi dati nag-audition talaga ako sa mga yung voice-over projects na kailangan Tagalog, yung spills, yung linya. Tapos laging ligwak, laging naririnig nila na may punto rin ako, naririnig nila na may konting kaartehan. Kaya sinabi ko talaga sa sarili ko, hindi pwede to. Gusto ko talaga matuto mag-Tagalog at gusto ko malutong na malutong yung yung Tagalog ko. Ayokong maarte, ayokong pakonyo. Ang goal ko pa dati is gusto ko maging voice-over sa yung mga masa TV shows. So, nangyari naman yon nung 2023 ba or 2022? Parang pinag-audition ako sa isang show sa TV5 called Singaling. Tapos kinakabahan talaga ako noon. Sa totoo lang, di ko rin alam yung mga yung mga binabasa ko kasi malalalim talaga yung ibang words doon. Tapos buti na lang yung radio partner ko, magaling mag-Tagalog, UP grad kasi. So talagang nagpaturo ko. Sabi ko, paano ba to? Di ko alam kung paano bigkasin to ng tama. Awa naman ng Diyos. Pumasa naman. Tapos hanggang ngayon, nag-voiceover pa rin ako sa kanila. Pero may mga mali-mali pa rin Tingin mo lang na perfect na yung Tagalog ko. Pero may mga lalo na pag pinapakinggan mo ng maayos at pag mahaba na yung binabasa ko, may mga words talaga na minsan, teka lang, mali yung pagkasabi niya na ito Oo. Hindi ganun yung tamang Pero ganun talaga sa kahit anong Filipino, 'di ba? Lalo na sa mga malalim na salita. Kasi sa Tagalog naman, yung kantong salita, tsaka yung malalim na salita, parang two different languages naman 'yun, 'di ba? Tsaka sobrang na-incorporate na talaga yung English sa daily natin, convo natin. Kahit hindi ka konyo, kahit kung sino-sino lang yung kausap mo, 'di ba? Sa tabi-tabi, may pa rin may sinisingit pa rin sila na English words. Mas natural kasi yun, di ba? Oo. Pero paano ka natutong mag-Tagalog? Kasi sabi mo na kailangan mo dati matutong mag-Tagalog. Pero sa upbringing mo, sabi mo international school, di ba? Kaya English yung ginagamit nila. Kaya anong edad mo noon nagsimula kang matutong mag-Tagalog? Siguro mga 23 medyo na ko na siya. Tapos 25 kasi yung ex-boyfriend ko. Pinoy, as in Pinoy na Pinoy. In fairness, sobrang nakatulong. At saka yun naman talaga yung susi, diba? Kaya kapag tinatanong ako, paano ba matutong Japanese? Yun, mahirap yun. Japanese talaga mahirap yun. Compare sa Tagalog. Sinasabi ko, mag-date ka ng Japanese. Yun naman talaga yung solusyon hindi, pag hindi mo siya, ikaw, kagaya mo, diba? Kaya ang galing-galing mo mag-Tagalog dahil yung ex mo Pinay. Hindi, importante talaga na nagagamit mo siya Tapos yung manager ko ngayon, talagang pinipilit ko na lagi kami nagtatagalog. Tapos sinasabi ko sa kanya, huy, pag may mali akong nasabi, kasi normal naman yan di ba? Hindi naman tayo perfecto, hindi naman tayo ChatGPT. So kahit anong lingwahe pa yan, kahit mother tongue mo pa yan, may masasabi kang mali. Pero sabi ko sa kanya, huwag mong hayaan. Sabihan mo ako kagad na, uy, mali yan. Hindi dapat ganyan yung paggamit ng na yan. Kasi ayoko rin masanay. Pag nag-host ako, gusto ko tama. At least 85% of the time. Kasi I mean, again, di naman tayo AI, so magkakamali talaga tayo. Ginagamit ko lang talaga siya ng ginagamit. Sinubukan ko rin manood ng mga teleserye, Pero para sa akin, ang pinaka-effective talaga, dapat ginagamit mo. At dapat yung kausap mo, ganun din yung Tagalog. Kasi marami rin akong mga kaibigan dito na medyo konyo, Englishero, hindi rin o kaya may konting punto yung Tagalog nila. Ay, English na. Pag sila yung kausap ko, English na. Kasi ayoko masanay na ganun din yung, ayokong matuto ng Tagalog sa kanila kasi baka mamaya, 'di ba? Ganyan na rin yung Tagalog ko. Ayoko talaga. So pinipilit ko talagang mag-Tagalog or makipag-usap sa mga taong feeling ko ganyan dapat ako mag-Tagalog. Yung magaling din, dire-diretso din mag-Tagalog. Para sa iyo, anong pakakaiba ng Filipino culture at Japanese culture? Pag mga Pinoy talaga, dire-diretso, mas direct. Whereas mga Japanese, definitely more subtle in terms of mga conversations that you have with each other. Pag mga Pinoy talagang,
Musta na yung baby girl mo? Musta na yung jowa mo? Kamusta na si Mahal? Ay, wow, sana all ganito ganyan pa rin. Pero pag mga Japanese, talagang iba eh. Hindi ganun ka-personal. Very on the surface. And I'm not saying, either like one is better than the other. Hindi talaga ako naniniwala doon. In fact, I think both cultures can take something from each other. Kasi, as somebody that grew up in the Philippines, aminin ko naman, minsan, ibang level din talaga yung pagkamarites natin. At kasama na ako doon ha. Huwag niyo akong i-bash porket pagsabihin niyo, Japanese ka, ba't mo binabash yung Pilipinas? Hindi. Alam naman nating lahat, guys. Ibang level ng pagkamarites natin minsan. Oo. Ako, sobrang chismoso ko. Talagang napapaano rin ako na, teka, show ha, teka. Parang too much na yon. Chill ka lang dyan. Tapos, mga hapon naman, not enough feeling ko. Kasi, paano nyo mabibuild yung deeper connection kung laging on the surface lang yung pag-uusapan nyo? Dapat sa gitna. Oo, dapat nasa gitna lang. Yung, dito lang. Dito kasi level 5 marites na tayo. Siguro at level 2.5. Mga Japanese naman talagang nandito eh. Negative tayo eh. 'Di ba? Ang corny din naman nun. Kasi masaya rin naman chismis sa mga kaibigan. At masaya rin naman malaman kung ano yung mga nangyayari sa buhay nila, 'di ba? So dapat iangat natin ng konti para dito lang tayo sa gitna. Sa Pinas, hindi lang nilang gustong malaman kung anong nangyayari sa buhay mo. Minsan, gusto nilang sabihin sa'yo kung anong dapat gawin mo. Diba? Kunyari. Lalo na yung mga tita-tito dito. Dapat kasi ganito, dapat ganyan. Dapat mas masipag, dapat magtrabaho ng mas marami, dapat mas maraming pera, dapat may asawa, diba? Kaya sa tingin ko, yun yata yung negative side ng mga marites na ayaw lang nilang malaman. Gusto din nilang sabihan kung anong dapat gawin mo. Totoo naman. Minsan maganda yun. Pag kailangan mo ng tulong o ng payo, okay lang, maganda talaga yun. Pero pag sawa ka na, maging not as fun yata yun. Hindi ko alam. Feeling ko rin talaga ngayon, dahil nga sa social media, iba na rin yung pagkaano ng mga Gen Z. Pag sinasabihan sila, parang, sige. Parang oo ka na lang ng oo, pero di mo na siseryosohin. Kasi pag sineryoso mo pa yan, di ba? Nakakapagod din kung maapektuhan ka. Kung sabihan ka lagi na ano yan? Uy, ba't parang tumaba ka? Uy, ba't wala ka pang jowa? Ba't wala ka pang anak? Parang kung didibdibin mo yun lagi, stress ka lang. So, wag mo lang pansinin. At syempre, hindi lahat ganun, di ba? Sinasabi ko lang na may balance, di ba? Kung sinasabi mo yung positives ng marites at yung negatives, yun yung negative siguro, di ba? Kung magiging mas extreme. Pero hindi lahat ganun, di ba? Oo, hindi lahat ganun, pero maraming ganun. Oo, kaya mo rin naman nasabi yun, di ba? Aminin na natin, di ba? I'm a firm believer in the fact that stereotypes exist for a reason. It's not a way to justify discrimination, racism of any form, but you need to accept the fact that stereotypes are there, that we all have our biases. Because if you live in a world and if you live in that mindset that, no, I'm above all that, I don't see color, I don't see this and that, then you're just lying to yourself. You just think you're holier than everybody else around you, and that's ego right there. So stereotypes do exist for a reason, at marami naman talagang ganon. Kasi lahat ng kaibigan ko sinasabihan naman ng ganon ng mga tita nila, tapos magrarant na lang sila pagkatapos. Yun naman talaga yun. Pero yun, tama naman yung sinabi mo. Sa tingin ko, yun din yung medyo na-appreciate ko sa Japanese culture. Usually yung mga magulang, parang pinapabayaan lang nila yung mga anak nila. Parang kung ano yung gusto mo, syempre, buhay mo yan. Pinag-usapan namin to parang nung isang araw, may kausap ako tungkol dito, yung kultura ng mga Hapon versus kultura ng mga Pinoy pagdating sa family relationships. Kasi dito sa Pilipinas, sobrang normal na basta kadugo mo yan, di ba? Kahit na 12th cousin mo pa yan, basta kadugo mo, may responsibilidad ka na. Pag bumisita siya sa bansa mo, pag bumisita siya sa bahay mo, pag ikaw yung pumunta doon, dapat sila na yung mag-aalaga sa'yo. Sa Japanese, sobrang weird yung concept na yon. Hindi porket magkadugo kayo, matik, kailangan mo na silang tulungan. Pros and cons, pero I do think minsan nasusobrahan dito sa Pilipinas. Na porket magkadugo kayo, matik, kailangan tulungan mo na sila. Sa Japanese kasi, ang extreme naman nila/namin doon is ayaw nila na mahaselan ang iba. Regardless kung kaibigan man yan or kapamilya, ayaw nila ma-inconvenience ang iba. So, two different extremes.
Kaya sa Pilipinas, 'di ba? Usually pag nasa States sila, nasa Canada, laging nakikistay sa kamag-anak, gano'n. Sa mga Japanese, parang you would never imagine that. Well, aside from the fact that, they don't have enough space kasi ang liliit ng mga bahay namin doon. Parang hindi talaga normal 'yun. Sa tingin ko, minsan sa Pilipinas o sa kahit anong developing country, parang magiging necessity din yon sa mga tao, 'di ba? Minsan kailangan nila ng tulong ng pamilya nila para makatira, 'di ba, sa buhay nila. Pero naging parte ng kultura na yon, 'di ba? Oo, again, naiintindihan ko rin na may economic aspect din naman talaga 'yun, 'di ba? Marami naman talagang naghihirap, maraming nangangailangan. So, di ko rin naman dinideny na nandun pa rin yung aspeto na 'yun. Kaya ang una talagang nilalapitan ay mga kadugo nila, 'di ba? Pero minsan kasi tingin ko naabuso na. At ang hirap din ng sistema na 'yon. Pero 'yun nga, di ko naman sinasabi 'to dahil may solusyon ako kasi naiintindihan ko rin na lahat 'yun naka-connect 'di ba? Naka-connect din naman yung pangangailangan na 'yon, yung pagkaano nila, hingi ng tulong sa mga kamag-anak nila doon sa sistema natin dito na maraming naghihirap, maraming nakukulangan dun sa pera na tatanggap nila sa trabaho nila, maraming nahihirapan sa suporta ng infrastructure ng government system dito. Di naman natin ma-deny yun. Kaya nakatahi yun, di ba? Naka-connect lahat yun. Hindi pa rin sabihin, stop nyo na to. Kasi kung stop natin to, yung paghingi nila ng tulong, mas mahihirapan sila. So naiintindihan ko rin naman yun. May balance, di ba? Balance. Tsaka naabuso rin naman talaga. Kasi nakikita mo naman nakikita mo sa mga breadwinner, di ba? Na hirap na yung iba. Minsan kasi naro-romanticize na natin yung mga concepts or mga titulo ng mga tao dito na sa totoo lang nagdudulot ng maraming problema din sa buhay nila, kagaya ng pagiging breadwinner, kagaya ng pagiging resilient ng mga Pinoy, 'di ba? Laging ngumingiti kahit hirap na hirap sila. Pinapaganda natin yung titulo na yon, yung konsepto ng mga yon, pero sa totoo lang, ang daming problema. Napaka-problematic yun, 'di ba? Niro-romanticize natin yun. Maraming obligation. Oo. Hindi naman dapat gano'n. Resilient ang mga Pinoy. Pero sana hindi nila kailangan maging resilient. Ang galing talaga ng mga breadwinner kasi ang dami nilang sinasakripisyo para sa pamilya nila. Pati na yung sariling kasayahan nila, di ba? Pero dapat ba talaga gano'n? Dapat ba talaga yung buong buhay mo iaano mo doon sa pagsusuporta sa pamilya mo, di ba? Parang pag kailangan mo ng resilience, maganda naman, mabuti naman na meron. Pero kung hindi mo kailangan, magiging problematic yata yun, di ba? Kung ginagawa mo yun sa sarili mo. Parang sobra-sobra na yung taon-taon kailangan maging resilient, di ba? At nanggagaling na sa akin to At gusto ko lang sabihin at aminin na hindi ako anak ng mayaman, hindi ako nepo baby, hindi rin ako napakasikat na artista na maraming pera, pero sobrang privileged pa rin ako na sa ngayon, di pa naman ako directly affected sa mga natural calamities na hindi siya sobrang direct hit. Hindi kagaya ng iba na talagang nawawalan na ng lahat ng kabuhayan, ng bahay. Na masakit panoorin yung mga ganon. Pero naiintindihan ko pa rin na napaka-privileged ko sa posisyon na to. Even just being middle class. So, yun yung masakit. Yun yung mga real talk struggles naman talaga sa Pinas. 'Di ba? Ayoko rin kasi na na parang magbubulag-bulagan tayo na, magandang Pinas kasi napakaganda ng mga beach natin, napakagaling ng mga singers natin, napakagaling ng mga boksikero natin. Totoo naman lahat yun. Hindi natin di-deny yun. Oo, talagang go lang. Pagmalaki natin yan. Pero sana pwede rin natin ipagmalaki yung maayos na sistema, maayos na infrastructure, 'di ba? Healthcare. Ang dami ko rin kasing mga narinig na kwento na talagang sakit sa dibdib. May mga kaibigan din ako na nagdoktor sa mga public hospital. Naku, pag narinig mo yung mga kwento nila, talagang di ka makakatulog minsan. Tapos, syempre dumarating ngayon nasa point na tayo. I'm sure, Jared, you're not unaware of the things that are happening in the country. Dumarating tayo sa point na magi-improve ba to or hindi? Kasi ang laking factor nun diba? Pinagtatawanan natin kanina the fact na, hindi lang naman sa Canada, Pinoys are everywhere. But they are everywhere for a reason. They are leaving for a reason then. And as somebody that truly
loves the Philippines because I have no choice but to love the Philippines. It's my home eh, di ba? Parang ano lang yan, toxic family dynamics minsan. Kahit gaano ka ano yung pamilya mo, mahal mo pa rin sila. Kahit anong sabihin mo, kahit nung sinabihan ako ng housemate ko na, bakit Pilipinas kayo? Eh, Japanese ka naman. Hindi eh, eto na yung ano ko eh. Wala na akong ibang home kung di Pinas eh, di ba? Kahit na, let's say, dumating ako sa point na baka, yun nga, baka kailangan akong bumalik ng Japan or pumunta ng Japan at lumipat na doon. Alam ko na mamimiss ko ang Pinas. Nandito lahat ng mga pinakamatatalik kong kaibigan. Nandito yung, nandito nandito na lahat ng ano ko eh. Yung mga sobrang familiar sa akin eh. At sa puso ko. Anong paborito mo sa buhay mo sa Pilipinas? Aaminin ko pag tinanong mo ko ngayon kung ano yung mga magagandang aspeto ng Pilipinas, hindi ko masasagot na diretso. Dahil, oo, maganda yung mga beaches natin, yung mga ano natin. Pero ako, hindi naman ako laging nagbe-beach. Ang masasabi ko lang is, hindi ko makalang Pilipinas dahil mahilig ako sa adobo sinigang. Dahil tingin ko lahat ng tao friendly at mahilig ako mag-video, okay? Mahal kong Pinas dahil dito na ako lumaki and this is my home. Paglapag ko dito, mula Japan hanggang Pinas, kahit na mas mausok ang daan, kahit na medyo magulo, kahit na yung airport natin, ibang-iba yung itsura dun sa airport ng Japan at ibang bansa, ang nararamdaman ko agad ay, okay, nakauwi na ako. Tapos magtatagalog na ako. Napaka-komportable sa akin magtagalog. Tapos, sasakay na ako ng uwi na ako. Sobrang familiar na sa akin to eh. Yung weather, lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, alam mo, ayoko talaga mag-travel ng Japan pag December, January kasi hindi ako bagay sa social na weather. Hindi ko kaya mag-winter clothes. Hindi talaga. Hate na hate ko ang winter. Hindi talaga bagay sa akin yon. Ayoko rin kasi i-glorify ang tropical weather natin sa Pilipinas because yes, sanay ako dito at mas gusto ko na ganito yung weather, laging sunny. Pero tropical weather also means na madalas umuulan at hindi pa namin nasosolve yung problem kung paano i-handle yung malalakas na ulan, mga bagyo dito at maraming so ayoko rin sabihin na I love the weather. I feel like it's a very tone deaf thing to say. And sana lang yung direction natin dito as social media content creators, especially with foreigners, focusing on the Filipino social media audience can slowly veer towards deeper and more meaningful conversations about the Philippines so that we create a more genuine lens for each other in order to address things that need to be addressed instead of just focusing on certain aspects of the country in order to create this beautiful image of what we want it to be. Because the truth is, there are still a lot of deeper issues that need to be resolved that I know a lot of foreigners are too scared to talk about or just don't want to talk about because it's not clickbait enough. But I do think it's very important that we move towards that. And I don't mean, bash this and that. That's not what I'm encouraging. But not responding with the typical, all smiles, great food, cheap for me because I'm converting my dollars to this, I think is important. With so many foreigners too that go to the Philippines, the things that they enjoy are not necessarily the average lifestyle of a Filipino person. They're insulated from a lot of issues that a Filipino would have to endure, being in the country. So like you just said, you go, it's so cheap, I can rent this house for $500 a month. It's awesome. It's like the apartment that you're renting for $500, probably 5% of the Filipino population can afford that, right? Like most people they don't have that $500 a month for the rent. So yeah, it's cheap for you, but it's not cheap for Filipinos. All the beautiful places that people love showing, that foreigners love showing in the Philippines, they're freaking expensive to get to. The average Pinoy can't just go to Palawan every month and experience Coron, go to Siargao and have that beautiful beach life. Like, they got to save up for that. They got to make sacrifices for that. They got to hold off on, getting better healthcare, insurance, this and that, a house for themselves before they reach that, Or for me, if I went to the Philippines, right? And I was there for 6 months and then I came back to Canada and I went, my appendix burst or I need to go to the hospital. I can just go and take advantage of the free healthcare that's here. And then right after my surgery, I can go back to the Philippines. What if you just live in the Philippines and you can't afford to get the surgeries you need? You don't have
have another country to go to for that surgery. And so it's not exactly like a fair comparison. At hindi ibig sabihin na hindi dapat sila mag-enjoy sa Pilipinas. Pag may pera ka, okay lang yun. Pag foreigner ka at gusto mong pumunta sa Pilipinas, okay lang, mag-enjoy kayo. Pero dapat ma-recognize mo rin yung privilege na meron, di ba? Na yung ginagawa mo sa Pilipinas, hindi yung ginagawa ng mga Filipino, di ba? Hindi madaling gawin para sa mga Pinoy. Totoo naman talaga yan. Pero yun nga, ang maganda naman ngayon is dahil nga sa social media, mas nagiging maingay din naman ang real issues natin dito. At mas nako-call out din naman yung ibang mga nagbo-vlog tungkol sa Pilipinas na puro papuri lang dahil gusto nga ng views and likes. So, ako kasi kahit anong mangyari sa akin, kahit saan man ako mapadpad, diba? Kahit sa Japan man yan or Canada for the free healthcare, I will always hope and want the Philippines to get better. Because I will never stop saying I'm from the Philippines. So why wouldn't I want the place I'm from to continue developing and to become an actual paradise that foreigners love to say it is, when in fact, it's only a paradise for some and it's a struggle for most. The Philippines is, cheap labor, ganito, ganyan. Pero think about the laborers. It's cheap labor because they're getting paid like peanuts, essentially. Diba? There's always a price to pay for somebody else. Parang you're enjoying it at somebody else's expense. And that is not talked about enough. And I, again, want to reiterate, I'm not saying don't enjoy the Philippines. Please, come spend your money here, come enjoy the beaches, go, spend. Pero you always have to check your privilege and you always have to have a better understanding of why you are able to enjoy those things as well. And make sure that when you're conveying things online, that you are trying to be as responsible as you can with the information you give out, especially if it's for the Filipinos. Kasi parang kung sabihan mo lang yung Pinoy na, ang ganda ng bansa nyo, ba't ayaw nyo dito? I'm like, die. Kung pwede lang sana na ganyan din yung buhay namin, gaya mo, di ba? Magda-drone shots lang kami, buwan-buwan dyan sa Siargao or kung saan man yan. Why not? Oo, hindi talaga alis mga tao dito, pero hindi naman talaga ganun yung case for most people here. Tama naman yun. At sa tingin ko, kung gusto mong mahanap ng solution ng mga problema, dapat ma-recognize kung anong meron, di ba? Na gusto mong ayusin. Normal naman yun. At pwede mo rin sabihin yung mga magandang parte ng kulturang Pilipino, yung mga magandang beaches sa Pinas, okay lang yun. Pero pag may problema, dapat sabihin din natin yun, 'di ba? Para mahanap ng solution. Make sense naman para sa akin. O dapat sana mas kompleto yung impormasyon na, ganito siya kamura dahil ganito. Parang sana may halong real talk din. Para naman, hindi tayo nagbubulag-bulagan. At mas maintindihan natin na kailangan talaga na mag-improve pa rin. Marami pa rin improvements. Di tayo pwedeng makontento sa ngayon. Ako masasabi ko rin naman yun. I know people like canceling me because yun nga, Japanese ako. Tapos kung ano rin sinasabi ko. Pero hindi pa tayo dapat makontento hanggat sa wala pa tayong healthcare, better transportation systems. Kailangan, di ba, we need still keep fighting. Kailangan pinaglalaban natin lahat yun. At isa pang bagay na wala sa Pilipinas, yung birthright citizenship, 'di ba? Kailangan ng lahing Pinoy para makuha yung passport. Tama ba 'yon? Yes. Well, in most cases, yes, tama. Kasi nakakatuwa lang, no? Kasi maraming mga Pinoy na pumunta ng ibang bansa tapos nanganganak doon para makakuha ng citizenship ng bansang yon para sa anak nila, pero hindi nagagawa yun dito sa Pilipinas. So, ang alam ko, hindi ako expert, so ayokong pero ang alam ko, ang sinabi rin naman sa akin is, hindi talaga pwede yon, pero pwede ka naman mag-apply for naturalization. Pero mahaba yung proseso at mahal. Tinanong ko na yan, maraming mga, alam niyo na yan guys, maraming mga cheche-boreche. Di ko na alam kung isang bayaran lang ba to, or maraming pero maraming cheche-boreche sa mga ganyan, kaya mahirap siyang gawin. Pero para sa iyo, nakuha mo na yung passport na Filipino? Ay, hindi. Ang akin naman kasi, ito yung problema, ito yung challenge ko. Gustuhin ko man, at gusto ko rin naman makakuha ng Filipino passport. Hindi ako pwedeng maging dual citizen. Bilang isang Japanese, sa batas namin, pag Hapon ka, isang passport lang. Hindi kagaya ng US and I'm assuming Canada. Hindi ko alam kung ito yung paraan ni Jared para magtanong kung pwede siya magpa-naturalize para makakuha siya ng Filipino passport. Para pwede na rin siya mag-vlog sa Siargao. Kasi ang iba talaga para sa akin sa Pilipinas pag sabi nila na, okay, ipinang anak ako dito, lumaki ako dito, pero wala akong passport kasi wala akong lahing Pinoy.
Hindi ko gets. Oo. Kasi from the Canadian perspective, parang iba talaga. Baliktad yun dito. Kasi para sa amin, okay lang. Kahit anong lahi mo, pwede kang maging Canadian. At Canadian ka na. Pag ipinanganak ka, para sa akin, Canadian ka. Wala akong pakialam kung Indian yung lahi mo, Chinese, Japanese, Filipino. Okay lang, Canadian ka na. Pero sa mga, yung napansin ko sa mga ibang lahi, na kahit ipinanganak ay lumakay sa Pilipinas, minsan yung sinasabi nila, hindi ako Pinoy. Kasi officially, legally, hindi sila Pinoy. Hindi talaga. Yeah. Like me, I'm not legally Pinoy. Pero yung rule kasi, parang yung rule nagbabago yung isip ng tao sa sarili nila, sa tingin ko. Ano sa palagay mo dyan? Like, kunyari, ikaw sabi mo, minsan may criticism para sa akin kasi Japanese ako. Pero sa Canadian context, hindi ka magiging Japanese, Canadian ka na o Filipino ka na. Hindi ko rin masasabi kasi syempre, yun nga, never ko naman na-experience na magka-documentation na Pinoy ako, di ba? Hindi ko rin alam kung magbabago yung perspective ko na yun kung makakuha man ako ng Filipino passport. Kasi kunyari, yung mga Pilipino na ipinanganak dito sa Canada, pag Pilipino yung pamilya nila, Canadian na sila. At wala silang problema dyan. Sinasabi nilang nila, Canadian na ako, Pilipino yung mga magulang ko, pero ako, Canadian na. Pero sa iyo, parang hindi mo sinasabi yon. Ako, hindi ko sinasabi yon kasi wala naman talaga akong dugong Pinoy. So, hindi ko rin pwedeng sabihin Filipino ako. Kaya lagi ko siyang sinisingit pagkatapos ko sabihin na Hapon ako, pero dito na ako lumaki. Pangalawa, dahil nga yung edukasyon ko, mga eskwelahan na pinuntahan ko, hindi talaga Filipino school. So ang layo rin talaga dun sa education system at environment ng Filipino schools. Kaya may disconnect pa rin naman talaga. Kahit na Pinoy yung ugali ko, minsan hindi pa rin. Kaya nga third culture kid. You know, very Pinoy, more Pinoy than Japanese, but not quite super Pinoy. And the more you get to know me, lalo na pag medyo mahaba na yung yung samahan natin, makikita mo naman na parang, di mo ba alam to show? Di talaga. I didn't grow up listening to OPM. I listen to some of it now, but I didn't grow up listening to it. I didn't really grow up watching a lot of Filipino shows as well. May ganong disconnect din. Kaya hindi naman siya hindi siguro ganun kalaking difference kung magkaka-Filipino passport man ako. I'd still feel like a third culture kid. At gusto ko lang naman talaga magka-Pinoy passport so I could buy like my own house and land one day. Not to create like a business or anything. Hindi pang buy and sell, pang bahay lang talaga. So may aso ako, gusto ko ng garden. Pag foreigner ka, technically bawal ka bumili ng sarili mong lupa. Kailangan condo lang o kaya parang attached townhouse. So lang naman yun. I think there's a balance between like recognizing the interesting cultural mix that you have and not like losing that. You don't have to choose, right? You don't have to choose if you're Japanese or if you're Filipino. You can be both of those things. But then at the same time also, like I don't like to see people excluded either. Where you go, well, I don't have the passport, so that means I'm not in the club. You know, I think that can also be a shame too when you see yourself as different, even when you're maybe more similar than different, you know? But I've also accepted that I've never been in the club my entire life. So that was a big factor for me growing up. It was a big pain point for me because I never felt fully ingrained in any particular culture or tax bracket. I was never as rich as my classmates. I was never as Japanese as my friends. My mom was never as Korean. I was never as Filipino. Never being Filipino enough was also a huge thing for me. But then now at 36, I've embraced it. I'm like, yeah, I'm always going to be a little bit. And I'm an only child too. I've become very comfortable in that weird isolation. I'm isolated, yet because I grew up with all these different things happening in my life, I do think I'm able to adapt easier to different people. But to an extent, there's always a limit. Instead of being so insecure and frustrated about that limit, I've chosen to embrace it. But yeah, okay. I mean, my limit's there just because I'm able to also relate to all these other people up to that point. And that's okay. Like, it's helped me with my work. It's helped me in my daily life. And, you know, there's beauty in that acceptance too. Professional gaya-gaya. Yeah, medyo. Yeah, professional gaya-gaya. Maganda talaga yon. Gusto ko talaga yon. Parang skill set yon, di ba? Kung mahilig kang o pwede kang maka-integrate sa ibang grupo, maganda talaga yon.
Ubos na yung mga tanong ko pero may bagong segment na kami dito, yung fast talk Okay. or yung rapid fire questions. Nako. Alam mo Okay. yung fast talk ni Boy Abunda? Boy Buddha, oo naman. Ganun, yung parang ganun. Ginagaya ko Sige. rin. Gaya-gaya din Okay, ako. okay. Pwede ba? Handa ka na? Game. Karaoke or basketball? Karaoke. Halo-halo o leche flan? Halo. Halo-halo, masarap. Beach or mountains? Mountains? Tag-ulan o tag-init? In between. Anong meron sa gitna? Tag-wala? Ito kasi biglang umulan eh. Kanina, sobrang tirik ng araw. Ito, ang lakas na ng ulan. Yung in between lang. OPM or J-pop? Ang hirap niyan. OPM. OPM? Ayos. ABS, CBN or GMA? GMA. GMA? Kasi Itbulaga? nag-guesting ako sa Itbulaga eh. Itbulaga. Okay. Itbulaga. 2 beses na ako nag-guess sa Itbulaga. Itbulaga yung sagot ko dyan. Okay. Anong mas gusto mo? Hosting or voiceover? Hosting. Filipino food or Japanese food? Japanese food. Adobo o sinigang? Sinigang. Jollibee o Macdo? Tokyo. Tokyo, ano yun? Japanese fast food dito. Okay. May 1-year contract ako eh. Kaya dapat Tokyo. Eddie, Tokyo Masarap na. pa. Tokyo na. Boracay o Palawan? Boracay. Grab or Move It? May Grab. sponsorship ka rin? Wala. Grab, sabi mo? Grab. Okay. Tapos, jeepney or trike? Jeep. Kasi dati sumasabit ako eh. Sa Masaya. likod. Bawal yun Mahangin. Huwag niyo gawin yun. Pero ang sayo nun eh. Oh. City o probinsya? City. Beer or gin? Beer. Beer? Red Horse pa? SMB. Hindi ako masyado ma-red horse SMB. Masyadong matapang kasi. Ubos na yung mga Yun na tanong. yun. Yay! Ayos. Maraming salamat ha. Salamat.